Hello Aquarius, ito na yung reading mo for this month. Check natin yung mga energies, no? Maraming salamat Aquarius kung isa ka dun sa mga laging nag-aabang, patuloy na nanonood, sumusubaybay, sumusuporta sa page ko or channel ko. Don't forget to subscribe, like, or follow kung bago kayo dito. Patap na rin po yung bell icon para updated po kayo sa mga paparating na readings. Yan. Maaari po kayong magpaabot ng inyong suporta sa pamamagitan po ng pagpapadala ng stars or super thanks or join ng membership or pag-avail ng subscription. Okay? At yung mga matatanggap ko po dyan is usually yung mga pinabibili ko ng mga ginagamit ko dito. No? Yung pagpagbili natin ng mga bagong cards, no? Kasi original naman po yung mga decks na binibili ko. Okay, mga ginagamit natin sa pagbi-video, sa pag-edit, lahat po ng mga ginagamit ko po dito sa pag-create ng mga readings and videos natin. Doon po yun mapupunta. Okay. Sa mga interesado naman po na mag-book or mag-inquire ng private reading ko, dumiretso po kayo dun sa nag-iisang official page ko. Verified po yun, purple tin, may blue check. Yung link nilalagay ko naman po palagi sa description ng video. Ang gagawin nyo lamang, babasahin nyo po yung mga nakasulat dyan. Nandyan po yung link, itap nyo lang at mapupunta na po kayo doon sa official page ko. Remember na meron pong mga nagpapanggap na page ko or ako. Kaya make sure na fina-follow nyo yung legit, isa lamang po yun. No? Kaya sabi ko, verified po yun, may blue check po yun. Kayo po ang mag-message sa akin kasi ang gawa ng mga nagpapanggap na ako, i-add friend po kayo or sila mauunang mag-reach out, mag-message sa inyo. Pag may ganon, hindi po ako yun, ha? Yung mga mag-i-inquire, hindi po ako sasagot sa mga katanungan ninyo, sa mga comments. Kaya kayo po mismo yung mag-message sa akin. Pero masasabi ko lang, sa dami po palagi ng mga nagme-message sa akin, putok po yung inbox ko. And may mga times na busy ako, hindi po ako makaka-reply agad. Okay? Ano overall energy mo this month? Aquarius. You have go the distance. Wow, magandang energy ito. So, lagay muna natin yan dyan. At ilatag muna natin yung iba mo pang cards. Go the distance. Kung papansinin mo, meron kang flag dito. Parang meron kang something na maa-achieve this month. Parang finish line kasi yan eh. Yung flag or banner na yan. It's a sign na mararating mo na yung pinakadulo netong kung ano man itong goal mo. So definitely meron kang something na matatapos or ma-achieve this month. No, you will be reaching the end of your journey, kung ano man yung journey or pinagdadaanan mo. Pero sabi ko nga, kung achievement yan, kung ano man yung ginagawa mo na yan, ibig sabihin, matatapos, makukumpleto mo na yan this month. Another milestone reached, no, for you Aquarius. At saka meron something dito sa go the distance na malayo na yung narating mo pero malayo pa, no, yung pwede mo ring marating. Parang ganung energy. Malayo na pero malayo pa, 'di ba? Kung narinig ninyo yung kasabihan na 'yon. At ito ay something na, yes, aside doon sa malayo yung mararating, pwedeng mala 10 of Pentacles ang nafe-feel ko rito eh. Wherein this is something na magiging pangmatagalan din, no?
Okay? Meron kang strength. Oh! Oh my, Aquarius. Oh, most of your tarot cards are majors, no? So, you have strength card, the world, the star. So, dito si Leo energy, nandito rin si Aquarius energy. Wait lang, may naka boldy. Takpan ko lang yung boldy. Yan. Ay, dalawa yung boldy. Ayan. Okay, meron din ditong earth sign, tsaka air sign. Sa air, si ano yun? For sure, si Aquarius yun. Kay Leo, Aquarius. So, nakikita ko dito very inspired ka. You have idea card. Nandyan yung ang dami mong naiisip na mga bagong ideas na pwede mong pagkakitaan, no? Napaka-creative ng iyong pag-iisip this month. So, nakikita ko, this is something na mapapakinabangan mo para bumita. Okay? Para sa inyo, baka makakaisip kayo ng sideline, no? Racket na maaaring karagdagang income para sa inyo, Aquarius. Oo, pwedeng magaling kayo sa content creation. Okay? Pwedeng magaling kayo sa sales, di ba? Or sa madami kayong creative ideas eh. Nag-uumapaw yung mga ideas ninyo and mapapakinabangan ninyo yan this month. No? Especially kung nagpaplano kayong mag-sideline o dagdagan yung ninyo, yung income ninyo. Kasi another source of income din yan, di ba? Content creation. Or gusto mo magbenta. Or para kasing may mga naiisip yan, may light bulb. Okay. Or if not ideas, pwedeng this is something na meron kang masosolve na problem, Aquarius. Oo, makakaisip ka ng solution eh. Ayan, no. Okay, or pwedeng ito ay isa sa iyong mga goals, visions. Oo. O ano man tong mga pinaplano mong gawin, gusto mong ma-accomplish this month. Possible nga kasi 'di ba sabi ko ito marireach mo yung finish line, yung target, yung pinaka goal mo. Okay? At isa pa, meron kang good news dito. Ganda Either good news, surprise, or miracle na maaari mong ma-receive this month. Ito ay confirmation. Nakikita may hawak siyang envelope. So, kung naghihintay ka ng mga reply sa in-applyan mo o kung ano man ito, basta ito na yung confirmation message na hinihintay mo. Yung good news na yan. Darating na yan this month. Some of you, magdo-donate kayo. Gagawa kayo ng charity work. Ito specific sa mga homeless. Whether homeless people or homeless animals yan. Okay? Meron kayong pagdo-donate, pagkakawang gawa para doon sa mga nangangailangan ng assistance or doon sa mga homeless. Okay. Meron ditong right card. This is something na may kinalaman sa mga ritual, seremonya na ginagawa. Ayan I'm not sure kung anong ibig sabihin yan sa'yo. It could be
Ayan, no, pag ano magic yan eh. Ritual or magic. I don't know kung naniniwala ka dyan sa mga yan. It could be spells, no? Whatever magic at work. I'm not sure kung ikaw yung gumagawa niyan o merong gumagawa niyan sa'yo. Okay? Kung hindi naman ganun ka-specific na spells, rituals, or black magic, whatever, pwede rin meron ka lang ginagawa dito na something na parang ritual. Ibig sabihin natin doon, halimbawa, sabi nila, bago ka lumipat doon sa bahay, may mga certain practices na ginagawa, like, ipapa-bless mo, ipapa-insenso mo, ipapa-feng shui, yung mga ganun. So, ibig lang sabihin, bago mo gawin tong isang bagay, meron ka lang specific na nakasanayan mo na or paniniwala na, kailangan gawin ko muna to bago ako lumipat doon. Sabi nga nila, bago ka pumasok sa bahay, unahin mo yung mga asin, bigas, ano ba yun? Kung hindi ako nagkakamali, di ba parang mga ganun? So, may ganun. Parang ano yan eh, seremonya sa katawan. No? Halimbawa, bago ka matulog, dami mong skincare, di ba? So, cleanse, ano pa? May proper may proper sequence yun eh, kung alin mauuna, kung serums, creams, toner, di ba yung mga ganun? Parang feeling ko ganun yan. So, i-relate mo yan sa kung ano yung, kung paano yan nagre-relate sa'yo, ano yung situation na tinutukoy na yun. So, meron some kind of, parang mga seremonya eh. Kumbaga, tawag ko doon mga cheche boreche. Di ba? Tawag ko doon cheche boreche. Bago ka na lang matulog, dami mo pang mga seremonya cheche boreche sa katawan mo. Di ba? Siyempre, iba dyan, mag-ano-ano pa yan, mag-i-skincare, mag-shower, mga kung ano-ano, di ba? Ang dami, parang pag may makeup, ang daming mga kung ano-ano. Tawag ko nga doon, cheche boreche. So, yan, kung ano man yan. Sa'yo this month, Aquarius, na may mga cheche boreche or seremonya or rituals. Ano pa, aside po, na pag-usapan na natin, right, homeless, good news. Punta na tayo dito sa evidence. Uy, evidence, it means, baka ikaw yan, parang mala-investigador, ayan meron ditong parang, nag-i-investigate siya, and makakakita siya ng ebidensya. Okay? Kung ikaw man yan, Aquarius. Basta meron kang something na madidiscovery, matutuklasan. Ayan, O pag sinabi nating nag-iimbestiga, nag-i-spy, inaalam-alam, nagre-research, nagtitingin ng mga signs, whatever na pwedeng proof, 'di ba? Etong readiness card mo, pwedeng yan sinasabihan ka na maghanda ka. Pero pwede rin namang prepared ka na this month sa kung ano man yung kailangan mong gawin na yan, harapin. Baka equip ka na, handa ka na, baka napaghanda mo na yan prior, Pero kung hindi, ibig sabihin, kailangan mong mag-prepare. Maging ready anytime, Meron kasing energy ng pagiging ready, Okay? Tama yun. Importante yung lagi tayong handa, parang Boy Scout, Girl Scout, di ba? Okay. So, nakikita ko dito, a person, sa love life mo pwedeng meron ditong unfinished business sa inyo na itong person na to.
Oo. Pero parang nakikita ko ano eh. Meron ditong para sa kanya imposible na, hindi na umaasa or ewan ko parang oo. Or feeling hopeless na yan. Siguro ganyan na lang yan, no? Hindi ko alam kung sino sa inyo yun. Bahala na po kayo kung energy nyo ba yung tinutukoy ng cards or energy ni person. Nalalabuan na, nagkakalabuan yung iba rito. Energy ng bumibigay na, ibig sabihin, ayan, papagod na, bumibigay na eh. Baliktad ang strength card. Or meron ditong something na paulit-ulit, hindi matapos-tapos. To the point na nakakapagod na, or feeling, ano ba to, parang, ang feeling kasi neto, star card, ano ba to, ganito na lang ba to palagi, paulit-ulit, nakakapagod. No, parang mararamdaman mo na lang eh. Wala na yata tong, wala na yatang ibabago tong relationship na to or person na to, parang ganun. Hopeless na, parang ganun. Yun yung energy na napipick up ko. And anytime, parang susuko na, give up na, surrender na, FF na, di ba? Oo, kasi parang nakakapagod na eh. Paulit-ulit, ang tagal-tagal na, ganun pa rin. No? Parang walang pupuntahang maayos. Parang wala nang kasiguraduhan eh. Ano ba to? Ganito na lang to. Exhausting yung energy na napipick up ko. Kaya nga may energy ng strength card reverse na parang ayoko na. Suko na ako. Bahala ka na. Okay? Oo, parang nasa-sense ko rito, a person na masyado siyang clingy or dependent or may pagka-irresponsible. Sabihin na natin na etong person na to, siguro masyado mong binaby. Ewan ko para kasing umaasa siya sa'yo, Aquarius. Walang sense of responsibility. Yes, yun ay isa pang nakikita ko. May pagka-immature. May pagka-immature. Okay. So, check na natin. Ay, by the way, baka hindi ko pa nasabi, mga mahilig sa numbers dito, may mga numbers sa cards. So, kung mabilis ako masyadong magdikta, pwede nyo namang i-pause or i-rewind. Number 47, 18, 53, 42, 41, 55, 44. Okay, basta nito, maghanda ka anytime this month. Hindi ko alam kung bakit napatingin uli ako dito sa readiness. Handa mo lang yung sarili mo, Aquarius, for anything. Hindi ko alam kung ano yan. Okay, this is your card pala. Star card, Aquarius. Pwedeng ikaw to or may nakaka-deal ka na person na pwedeng may Aquarius sa birth chart din niya. Okay, na-sense ko itong person na to, pwedeng wala siyang backbone. Kaya nga sabi ko nga palaasa siya eh. Oo. Pwedeng na baby, o ewan ko eh. Or a person na parang walang lakas ng loob. Or a person na marupok. Hindi kayang, alam mo yun, walang patience. Or
Or hindi kayang maghintay, hindi kayang mag-sacrifice. So, may ganun eh. Closing message for you, Aquarius. Growth. O, baka merong growth for you this month. Tignan natin. Oops. Sinasabi. As a flower garden in the midsummer begins to bloom, so does your spiritual knowledge. Spiritual pala to, Aquarius. Oh, it could be spiritual leveling up. As a flower garden in the midsummer begins to bloom, so does your spiritual knowledge in your daily life. The growing is infinite. You will receive clear sight for the journey ahead. And step by step, you will gain confidence in your ability to move forward. Affirmation mo, I never stop growing. So, yun na nga, may mga leveling up ka this month, especially sa spiritual, no? May enlightenment. So, ito yung mga magagandang pagbabago para sa iyo, Aquarius. Okay? So, yan yung mga na-pick up kong energies for you dito sa yung monthly reading, Aquarius. Sana makatulong sa iyo to. Thank you so much for watching. Take care, babush.